Hindi ka natatakot sa lugar na pupuntahan mo. Balita ko, maraming mga aswang sa Samar. Paano kung mabiktima ka roon ng aswang? Aswang talaga? Hindi na totoo ang mga aswang ngayon. Ang tanging totoo lang ngayon, ang pagyaman ko. Hindi ako naniniwala sa mga aswang-aswang na yan. Magandang araw po, Dark Shadow. At sa ating mga tagapakinig ng inyong YouTube channel, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Melissa. Isa po akong tahimik ngunit masugid na tagapakinig ng inyong channel sa YouTube. Una ko pong nadiskubre ang inyong content nang minsang mag-scroll ako sa Blue App katulad ng iba. Nagkaroon ako ng interes na magbahagi ng kwento tungkol sa mga aswang. Ang kwentong ito ay hindi direkta sa akin, kundi ito ay sa aking tatay at sa kanyang kabit. Kaya naman, hayaan niyo pong ikwento ko sa inyo ang lahat. Ano ka ba naman, Berna? Uubusin mo ba ang lahat ng gamit natin? Oo! Walang hiya ka, Orlando! Hindi ka na nahiya? Kung kailan ka tumanda sa kakapan ng babae! Ano ba pinagsasabi mo? Wala akong babae! Magtigil ka! Maraming nakakita sa iyo. Hindi ka na nahiya. Malalaki na ang anak natin. Kulang na nga tayo sa budget na babae ka pa. Sino bang babae mo, ha? Sinong babae mo? Aray! Ano ba? Sinabi na tama na eh! Sino ba ang may makatindi lang nagsabi sa'yo niyan? Malaman ko lang kung sinong babae mo. Ipakukulam ko talaga kayo! Wala sabi akong babae! Puro kahinala! Wala ka namang ebidensya! Magkakaroon ako! Maghintay ka lang! At ipapabarangay kita! Paano mo ko ipapabarangay? Eh ako ang kapitan ng barangay dito! Buisit! Kulubot na nga yung backlog mo! Lumalandi ka pa! Walang alam sa mga nangyari sa kanilang bahay si Melissa. High school siya noon. At nagdesisyon siyang mag-rent ng boarding house malapit sa paaralan. Dahil may kalayuan din ang barangay nila sa bayan. Pagsapit ng weekend, nagpasya siyang umuwi sa kanila. Masaya siya dahil muli niyang makakasama ang kanyang mga magulang at kapatid. Ngunit laking pagtataka niya nang makarating siya sa bahay nila. Naabutan niya ang kapatid niyang si Julia na nakaupo sa hapag, tulala habang pinagmamasdan ang mga nagkalat nilang gamit. Diyos ko, anong nangyari dito? Bakit ang daming basag na gamit? Julia, pinasok ba tayo ng magnanakaw? Hindi ate, nagwala si nanay kagabi. Ha? Bakit naman magwawala si nanay? Anong dahilan? Nag-away sila ni tatay. Pinaalis nila ako. Kaya pumunta ako sa bahay nila tito. Tapos pag uwi ko kanina, ganito na yung itsura ng bahay. Nasaan si nanay at si tatay? Teka, kumain ka na ba? Hindi pa po. Sandali, may dala akong tinapay dito. Eto na lang muna ang kainin mo. Mamaya na ako magluluto. Hindi ako makahinga. Ang daming kalat dito sa bahay. Hindi maipaliwanag ni Melissa ang gulo sa loob ng kanilang bahay. Nalulungkot at naaawa rin siya sa bunso niyang kapatid. Lalo na't nasaksihan niya mismo ang pag-aaway ng kanilang magulang. Bagay na hindi niya naranasan noon. Agad niyang hinanap ang kanyang ina upang alamin kung ano talaga ang nangyari. At natagpuan niya ito sa loob ng kwarto na umiinom ng alak. Nay, ano bang nangyari? Bakit nag-away kayo ni tatay? Yung walang hiya mong ama, Melissa. May kabet. Walang hiyang yan. Kung kailan tumanda doon umatake ang kakatihan. Ano? Sino naman pong may sabi niya, Nay? Maraming nakakita sa tatay mo doon sa kabilang baryo. Alam mo, simula nang pumasok sa politika yung ama mo, marami ng kababalagang ginawa. Hindi na nahiya.
Nay, baka naman po chismis lang. Totoo, Melissa. Hindi magkakaroon ng uso kung walang apoy. Galingan lang talaga ng ama mo na magtago. Dahil oras na malaman ko kung sino ang kabit niya, lulumpuhin ko silang pareho! Hindi makausap ng maayos ni Melissa ang kanyang ina sapagkat galit na galit ito. Nang madatnan niya, umiinom ito at bugto ang mga mata. Napabuntong hininga na lamang si Melissa. Hindi siya makapaniwalang magagawa ng kanyang ama ang magloko. Ang galing mo talaga, Orlando. Palagi mo akong nasasatisfy sa kama. Ay, katre lang pala. Pero, tingnan mo naman. Malapit na nating masira yung katre. Ikaw din naman, Sari. Nakakapanginig ka ng laman. Ang ganda talaga ng katawan mo at hindi ako magsasawa sa katawan mo. Siyempre, alagang-alaga mo eh. Pero kailangan natin mag-ingat. May mga chismosang nagsabi kay Verna tungkol sa atin. Mga pwisit na mga chismosang yan. Walang magawa sa buhay. Oh, paano yan ngayon? E di ititigil na ba natin tong landian session natin? Kaya mo ba akong pakawalan? Aba, syempre hindi. Magagawa ko ba naman yun? Bahala na mga chismosa na yun. Ang mahalaga, huwag tayong mahuli ni Berna sa akto. Don't worry, my darling. Magaling ako sa taguan. Saan mo ba gustong magtago ako, ha? Sa ibabaw. Nang? Saan? Alam ko naman yun. Pero alam mo ba, Ang ano? mas magaling akong sumisid. Halika nga dito. Ang bago mo. Ay! Orlando, ano ka ba? Huwag yan! Nakikiliti ako. Walang kaalam-alam si Melissa na totoo ang sinasabi ng kanyang ina na may kabit ang kanyang ama. Habang patuloy sa pag-inom at pag-iyak si Verna, kasalukuyan namang gumagawa ng makamundong kasalanan si Orlando kasama ang kanyang kabit na si Zari. Oy! Aling Osang, isang gin nga samahan mo ng tang na grapes. Sari, mukhang lantang gulay ka na naman yata. Huwag mo nga akong pakialaman, Aling Osang. Mainit ang ulo ko ngayon, no? Aba, bakit naman? Hindi ka ba binigyan ng asukal de papa mo ng kapitan sa kabilang baryo ng pera? Ay kagagaling niya lang dito kagabi Binigyan naman, pero 15,000 lang. Ay, sana abutin yon. Sa lotion, pabango at makeup ko pa lang, kulang na. Ay, kakainis. Isang kahan ng sigarilyo nga. Hindi ka ba natatakot sa ginagawa mo, Sari? Aba, bakit naman ako natatakot, Aber? Kriminal ba ako? Paano kung mahuli kayo ng asawa niya? Yung asawa niyang mataba na gurang na? Pweh! Kahit kailan, hindi ako matatakot doon. Yung lumba-lumbang yon. Hay naku, Sari. Alam mo, bata ka pa naman. Mahigit 30 anyos ka pa lang at maganda ka pa. Marami ka pang oportunidad na makikita. Ayusin mong buhay mo habang maaga pa, Sari. Aling Osang, hindi po kayo si Miss Charo Santos para pangaralan ako, ha? Yung mga pinamili ko nga, akin na. Ilista mo na lang. Wala pa akong pera eh. Hay, Diyos ko, Sari. Ang haba na ng listahan mo sa akin. Huwag ho kayo mag-alala, Aling Osang. Mas pahahabain pa natin yan. Madre de Diyos, Sari. Malantod ka na nga. Wala ka pang modo. Maraming salamat sa papuri, Aling Osang. See you later. See you when I see you. Hindi papuri yun.
Walang modong to. Manang-mana ka talaga sa nanay mo. Siyempre, nanay ko yun eh. Garapal talaga ang ugali ni Sari. Barubal din kung kumilos. Kilala siya sa kanilang baryo bilang anak ng isang tumador at inang sugarol. Kaya lumaki siyang kulang sa aruga. Bukod pa rito, maluho rin siya. Maagang namulat sa mga gawaing iligal. Kaya sa maagang edad, kung ano-anong racket na ang pinapasok, masunod lamang ang luho. Samantala, pag-uwi naman ni Orlando sa kanilang tahanan, nadatna niya ang dalawa niyang anak na nanunood ng TV sa sala. Anak, nandito ka na pala. Opo. Saan po kayo galing, Itay? Galing sa session. May dala pala akong lutong ulam. Gusto niyo bang kumain? Kumain na po kami. Kayo po, gusto niyo ipaghain ko kayo, Tay? Busog ako, anak. Mamaya na lang siguro. Hindi niyo po ba itatanong kung nasan si nanay? Oo nga pala. Nasaan ang nanay mo? Tay, totoo po ba ang sinabi ni nanay? Anak, kung ano man ang sinabi ng nanay mo, hindi totoo yun. Gawa-gawa lamang yun ng mga chismosa dyan sa kanto. Tay, pakiusap. Huwag niyo naman pong sirain ang pagsasama niyo ni nanay. Gusto ko po ng buong pamilya. Melissa, ako ang paniwalaan mo. Hindi totoo mga sinasabi ng nanay mo. Masyado kasi siyang nakikinig sa mga chismosa dito sa baryo natin. Ramdam ni Melissa ang kakaibang kilos ng kanyang ama. Masakit man para sa kanya, alam niyang may itinatago ito. Natatakot siyang tuluyang masira ang kanilang pamilya dahil sa sinasabing kabit nito. Samantala, hindi lumabas ng kwarto ang kanyang ina kahit ilang beses nang kumatok ang kanyang ama. Nang gabing yun, tumawag si Sari kay Orlando. Hello, Sari. Hindi ba sabi ko naman sa'yo, huwag kang tatawag kapag narito ako sa bahay. Lalo na't narito ang panganay kong si Melissa. Orlando darling, namimiss lang naman kasi kita kaya ako tumawag. Isa pa, miss ko na yung mga halik mo, yung yakap mo, tsaka miss na rin kitang katabi sa pagtulog. Ako rin naman. Pero Sari, hindi ako pwedeng pumunta dyan. Baka mamaya sundan ako ni Verna. Orlando darling, may hihilingin sana ako eh. Ano yun, Sari? Baby? Pwede mo ba akong padalhan ng pera sa GCash ko? Kahit 10K lang. Ubus na yung 15,000? Ang bilis naman yata. Nag-online shopping kasi ako. Kaya ayun, naubos na. Ay, sige na darling. Padalhan mo na ako, please. Sari, pwede ba sa susunod na araw na lang? Sige, ganyan ka naman eh. Matapos mo akong igarahe, titipirin mo ako. Pero huwag kang mag-alala, hindi na ako manghihingi sa'yo. At saka, huwag ka na rin munang pupunta dito sa boarding house ko ah. Cool off muna tayo. Sari naman, wala namang ganyanan. Sige, magpapadala ako at dadagdagan ko pa ng 500. Hi, Orlando darling. Hindi mo talaga ako magawang tiisin ano. Kaya naman loob na loob kita eh. Sige ha, wait ko yung padala mo. Wait din kita Orlando darling. Bye! I love you. Mwah! Kahit sa telepono lang, ramdam ko ang init ng kanyang halika. Nalintik ka na. Magagamit ko pa yata ang donasyon galing sa mga tao para sa barangay. Bahala na. Hindi ko kayang mawala si Sari. Sari. Kung hindi ka lang talaga maganda at sexy at magaling sa kama. Nagpadala si Orlando ng pera sa kanyang kalaguyo.
gamit ang donasyon na nakalaan para sa barangay. Samantala, tuwang-tuwa naman si Sari nang makatanggap ito ng notification sa kanyang cellphone. Napahagikik pa siya nang makita niyang galing ito sa GCash. Ay nako, may pera na naman ako. Konting arte lang talagang kailangan ko kay Orlando. Palibasa, utu-utu. Bilib na bilib talaga ako sa'yo. Napapaikot mo sa palad mo ang gurang nakapitan na yun. Omar, wala ka bang tiwala sa alindog ko, ha? Kahit nga ikaw, baliw na baliw ka sa akin. Ano pa kaya ang kurang na yun? Ayos lang naman sa akin na may kahati. Basta ba, palagi akong may access sa'yo. At syempre, sa pera na rin. Mukha ka talagang pera. Pasalamat ka. Magaling ka dahil kung hindi, dinispat siya na kita. Makakaya mo kaya? Ang dami mo namang satsat. Magbembangan na nga lang tayo. Bitin ako kay Orlando Gurang na kasi. Sige, sabi mo. Halika dito. Omar! Ay, kaya gustong gusto kita Alam na alam mo talaga ang kiliti ko. Syempre naman. Kabisadong kabisado kita, Sari. Walang kaalam-alam si Orlando na niluloko rin siya ng kanyang kabita kapag wala siya sa boarding house na nirerentahan niya para kay Sari. May ibang lalaki itong dinadala roon. Samantala, pabalik na si Melissa sa bayan. Lumapit siya sa kanyang ama upang humingi ng allowance. Tay, babalik na po ako sa bayan. Ganun ba anak? Gusto mo ba ihatid na kita sa sakayan? Huwag na po. Gusto ko lang po sanang humingi ng kahit konting allowance. Ha? Bakit? Ubos na ba yung allowance mo? Kabibigay ko lang sa'yo nung nakaraang linggo, di ba? May projects po kasi kami. Tsaka nagbayad na din po ako sa boarding house. 300 na lang po yung natitira sa akin. Bibili pa po ako ng baking ingredients para sa finals namin. Kaya pa yan anak. Eto, may 200 ako rito. Pero Kasya tay, na yan. mahal po yung mga ingredients ko. Anak, wala akong pera ngayon Why, bakit wala kang pera? Kaka-withdraw mo lang ng honorarium mo nung nakarang araw. Berna, marami akong binayaran sa tindahan. Binayaran sa tindahan? Huwag mo nga akong pinagloloko, Orlando. Dahil binayaran ko ng utang sa tindahan. Ang sabihin mo, ipinadala mo sa kabit mo kaya simot ang pera mo. Berna, ano ka ba? Di ka na nahiya? Sa harapan pa talaga ni Uy, ako Lisa? pa talagang mahihiya ngayon. Ikaw itong may kabit. Nay, tay, tama na ho. Huwag na po kayong mag-away. Nakakahiya po sa mga kapitbahay. Kung wala po kayong pera, sige, ayos lang. Pagkakasyahin ko na lang po kung anong meron. Basta huwag na po kayong mag-away. Yun ang unang beses na nakita ni Melissa na nag-aaway ng ganung kalala ang kanyang mga magulang. Simula pagkabata, nasaksihan niya kung gaano kamahal ng kanyang ama ang kanyang ina, kaya't labis ang kanyang panlulumo sa nakita niya. Samantala, patuloy naman sa kanyang kalokohan si Sari kasama si Omar sa boarding house na nirentahan para sa kanya ni Orlando. Halos araw-araw naruroon ang lalaki sa kwarto ni Sari. Aling Osang, magandang umaga sa'yo. Magbabayad ka na ba ng renta, Sari? Abay malapit na ang due date mo. Oo, magbabayad na. Ayan ang pera. Salamat naman. Hay naku, Sari. Nakita ko si Omar na labas-masok sa silid mo. Hindi ka ba natatakot sa ginagawa mong yan? Aling Osang, bakit naman ho? Isa pa, single naman ako, no? Single?
di ba kabit ka nung kapitan? Tapos ngayon, may kinakalantari ka pang construction worker. Ano, hindi mo ba kayang ipahinga yung petsay mo? Aling Osang, wag mo nang problemahin ang problema ko, ha? Hindi mo nang problema yon. Ano bang magagawa ko? Sa maganda ko at saka yang si Omar, magaling yan sa kama. At si Orlando naman, well, magaling din naman pero mabilis siyang mapagod eh. Kaya palagi akong nabibitin. Samantalang itong si Omar, wow, palaging beast mode. Ang galing niya talaga, Aling Osang. Ay, sus Mariosep na bata to. Ang bastos naman ng bunganga mo, Sari. Umalis ka na nga rito sa tindahan ko at baka malasin pa ako. Ay, sus naman si Aling Osang. Ang arte-arte mo talaga. Aling Osang, isang Coke nga po. Oh my G. Heto. Heto nga yung Coke mo, Magno. Hi, miss. Hi. Aling Osang, aalis na po ako. Sige. Bye, Miss Beautiful. Bye. Aling Osang, sino yun? Siya ba? Si Magno. Bagong hardinero nila Mrs. Masa. Teka nga. At bakit ganyan na naman ang itsura mo, ha? Para kang natatae na ewan at namimilipit ka pa riyan. Ay. Aling Osang, paano naman kasi? Ang ganda ng katawan niya at ang tangkad. Yummy, laki ng muscles, parang ang tigas. At ang kanyang... oh my gosh! Nakakapaglaway! Hoy, Sari! Abay, para kang pusang kating-kate. Hindi ka pa ba kontento sa dalawang lalaki? Ay, Aling Osang, kung kasing gandang lalaki naman ni Magno, Aling Osang, hindi pa ako kontento sa dalawa lang. At bakit hindi? Mukhang type niya naman ako eh. Nakita mo ba, Aling Osang, kung paano niya ako tinitigan kanina? Ay nako, maghulos dili ka nga, Sari. Baka kung magkasakit ka na sa ginagawa mong yan. Aling Osang, aalis na po ako ha. Parang gusto kong bumisita sa hardin ng kapitbahay. Bye, Aling Osang! Diyos ko po. Napasinghap at napasign of the cross na lamang si Aling Osang dahil sa kalandian ni Sari. Iniwan siya ng dalaga at malanding naglakad patungo sa direksyon ng bahay ni Mrs. Masa kung saan nagtatrabaho ang bagong hardinero na si Magno. Agad namang napansin ni Magno si Sari. Lihim siyang napangiti dahil alam niyang madali niyang makuha ang ganung klaseng babae. Samantala, problemado naman si Orlando dahil nagamit niya ang donasyon na nakalaan para sa barangay at kating-kati na rin siyang bumalik sa kabilang baryo upang kitain si Sari, pero laging nakaabang ang kanyang asawang si Verna. Mukhang wala ka sa mood, Orlando. Pupunta muna ako sa barangay hall, Berna. May session ng mga kagawad. Session nga ba talaga? O pupunta ka sa kabit mo? Berna naman, puro kahinala. Wala nga ako sabing kabit. Sus, Orlando! Ikwento mo sa pagong yung kasinungalingan mo. O siya, gusto mo umalis? Sige, umalis ka. At talagang aalis ako. Dahil kailangan ako sa session. Session? Hoy! Mag-iwan ka ng pera! Dahil naubos na yung pera, pinangbayad ko sa utang natin sa tindahan. Berna, wala akong Hoy, pera. nasaan ang pera mo? Ubus na. May binayaran din ako. Binayaran? Baka naman pinadala sa kabit. Wala nga sabi akong kabit. Ang kulit mo naman. Oo! Dahil may karapatan ako. Dahil asawa mo ko.
Huwag ka talaga magpapahuli sa akin, Orlando, dahil pagsisisihan mo talaga. Huwag kang mag-alala. Wala ka naman talagang mahuhuli. Kahit anong pagtanggi ni Orlando sa kanyang pagtataksil, alam ni Verna, ramdam niya na totoo ang kanyang hinala. Samantala, patuloy naman si Sari sa kanyang pagluluko. Palipat-lipat siya kay Magno at kay Omar. Gumamit ka ng kondom. Ano ka ba? Ayoko mabuntis, ano? Wala akong extra eh. Peste! May kumakatok! Sino kaya yan? Bitin naman o. Sari! Walang hiya! Si Orlando! Naku! Magno! Magtago ka! Bilis! Ano? Saan ako magtatago? Bakit sino ba yan? Basta gawin mo na lang ang sinasabi ko. Umalis ka na nga dyan sa ibabaw ko. Kumilos ka na. Magtago ka na. Bilisan mo. Sari baby! Nandito na ako. May dala akong pasalubong. Buksan mo na at papasok na ang kapitan sa barangay. Dali! Peste talaga. Magno, ano ba? Magtago ka na sa ilalim ng katre. At saka ito. Huwag mong kakalimutan ang salawal mo. Bilis! Oo na. Visit naman o. Sari baby! Nakakainis. Wrong timing. Nandyan na, Orlando darling! Hi, my darling! I miss you. Oh, Sari, bakit ka nakabalabal ng kumot? Wala ka ng damit? Ha? Ano kasi, nainitan ako eh. Tama! Mainit! Ganun ba? Hindi naman mainit sa labas. Tsaka, umiihip ang hanging habagat. Sinasarapan ka na. Wala pa akong Hindi. ginagawa. Kasi alam mo kasi darling, nararamdaman ko kasi na darating ka, kaya heto, ready na ako for you. Ikaw talaga, namiss ko yan. Namiss ko yan sa'yo. Halika nga dito. Namiss kita, darling. Ako rin, miss na miss din kita. Halika dito sa leg mo. Kiliti ako dyan. Hindi malaman ni Sari ang gagawin. Hindi niya inakalang biglang darating si Orlando. Samantala, si Magno naman, pilit na pinagkakasya ang malaking katawan sa ilalim ng katre. Lihim siyang napamura nang maipit ang katawan niya matapos maupo ni Orlando sa kama ni Sari. Dinig na dinig ni Magno ang mahinang ungol ni Sari habang tinutuloy ng dalawa ang naudlot na makamundong gawain na dapat sana'y nasa kanya. Pagkatapos ng dalawa, agad na gumawa ng paraan si Sari upang mapaalis si Orlando. Inutusan niya itong bumili ng pagkain. Pagkaalis nito, tarantang pinaalis niya si Magno sa kanyang silid. Sa sobrang pagmamadali, hindi na nito nagawa pang magsuot ng t-shirt. Habang palabas si Magno sa gate ng boarding house, hindi niya inaasahang makasasalubong niya mismo si Orlando. Boarders ka ba dito? Kamag-anak lang ako ni Aling Usang. Dumalaw lang. Sige, palis na ako. Aba, hindi ko akalain may kamag-anak palang nakatira rito si Osang. Ang laki pa Martin. Pero bakit parang hinahabol siya ng isang batalyon? Nagtataka man, napakibit balikat na lamang si Orlando sa pag-aakalang kamag-anak ni Osang ang naturang lalaki. Alam niyang eksklusibo para sa mga babaeng boarders ang pinapaupahan ni Aling Osang. Ngunit dahil sa pangangailangan ng pera, hinayaan na lamang ng matandang landlady ang ibang boarders na magdala ng lalaki sa kanilang mga kwarto. Napagod na rin kasi siyang mangialam sa isip niya, mas tama nga. Huwag niya nalang pakialaman dahil nasa tamang edad na ang mga ito.
Sari, narito ang pagkain mo. Magpakalakas ka ha. Dahil papagurin kita bago ako umuwi ng bahay. Ay, thank you, darling. Ang sarap naman neto, ha? O nga pala, Sari. May kamag-anak palang nakatira rito si Osaka. Kamag-anak? Sino naman? May nakasalubog akong lalaki kanina. Hubad ang kanyang damit. Ang sabi kamag-anak daw siya ni Osaka. Ha? Oo. Kamag-anak nga yun ni Aling Osang. Pero hindi ko pa siya nakikita eh. Wow ha. Ang galing naman magpalusot ni Magno. Kanina ko pa napapansin para lagi kang nauutal. May tinatago ka ba sa akin? Ako? Hindi, ang asawa ko. Ikaw talaga pala biro ka, darling. Mabuti na lang hindi po ba nakikita ang lalaking yun? Eh bakit naman darling ko? Wala naman. Ayaw ko lang na makakita ka pa ng ipapalit sa akin. Darling, kahit kailan hindi kita ipagpapalit. Bakit naman? Alam mo namang ikaw lang ang loves na loves ko at saka wala nang lalaki na hihigit pa sa'yo. Talaga? Oo naman. Ano pa bang hahanapin ko? Eh nasa'yo nang lahat. May boyfriend na ako, may tito na, may tatay pa. O diba, total package? Ang sakit naman ng tito at tatay. Napaliligaya naman kita, diba? Sobra-sobra. Darling, wala na ako mahihiling pa. Hindi alam ni Orlando na habang nilalambing siya ni Sari, palihim itong umiira pa na tila ba nandidiring nakatitig sa kanyang nakakalbo ng buhok. Ngunit dahil kailangan niya ng pangtusto sa kanyang luho, pinagtiyagaan na lamang ito ni Sari. Samantala, si Orlando naman ninanamnam ang kaligayahan sa piling ni Sari. Hindi alintana na unti-unti nang nasisira ang pagsasama nila ng kanyang asawa. Sari, kailangan ko nang umuwi sa amin. Huwag kang gagawa ng kalokohan, ha? Orlando, darling, behave naman ako at saka hindi ako kailanman gagawa ng kalokohan. Isa pa, huwag ka na munang umuwi. Mamimiss kita. Hindi pwede. Baka umuwi ngayon si Melissa. Yung panganay mo? Oo. At ayaw kong pati siya ay tuluyang baniwala na may kabit ako. Mahirap na. Makapagtulungan ako ng mag-ina. Hindi na nga ako nakakatulog sa kwarto namin ni Brad. Dahil galit na galit siya sa akin. Eh bakit naman kasi hindi mo nalang hiwalayan yung asawa mo? Total, hindi ka naman masaya sa kanya. Hindi pwede, Sari. Kasi hindi ko alam kung mananalo pa ako sa susunod na eleksyon. Pag nagkataon na matalo ako, wala na ako ibang mapupuntahan. Mawawala na ako ng pera. Kaya kailangan ko si Verna. Dahil may permanente siyang trabaho bilang isang teacher. So in short, magiging palamunin ka ng asawa mo? Sari, huwag kang mag-alala. Kahit matalo man ako sa susunod na eleksyon, pero hindi dapat manalo ako eh. Pero kung ganoon pa man, gagawa ko ng paraan para mabigyan ka ng pera. Ay, talaga, darling? Oo naman, ikaw pa ba? Hindi ko yata kakayaning mapunta ka sa iba. Mahal na mahal mo talaga ako, ano? Kaya naman, mahal na mahal din kita eh. Darling baby, may ekstrang pera ka pa ba dyan? Ha? Bakit? Kasi kailangan ko lang kasi. Gusto kong magpasalon. Tingnan mo naman ang hair ko. Nag-uumpisa na naman kumulot. Sige, bibigyan kita. Basta sa akin ka lang ha.
Sayong-sayo lang, darling. Muli na namang nautakan ni Sari sa Orlando. Bago ito umuwi sa kanyang pamilya, binigyan siya nito ng pera. Humahagikik si Sari habang masayang binibilang ang libu-libong pera sa kanyang mga kamay. Dahil sa tuwa, agad siyang nagbihis. Pinaseksi niya ang kanyang damit at bumaba sa tindahan ni Aling Osang. Napaisbid naman ang matanda nang makita ang ayos ng kanyang malanding border. Sari, mukhang tiba-tiba ka na naman sa asukal ni papa mo. Tama ho kayo, Aling Osang. At dahil dyan, babayaran ko ang utang ko sa iyo. Eh baka sabihin mo, hindi ako marunong magbayad. Ako ang naaawa sa pamilya ni Orlando. Ginagatasan mo yung tao. Tapos, hindi niya alam na dalawang lalaki ang pinagpapalit-palit mo sa kanila. Kapag wala siya, Aling Osang, wag na ho kayong maawa sa pamilya ni Orlando. Dahil hindi naman sila kapamilya ni Orlando. Dahil hindi mo naman sila kapamilya. Eh si Orlando nga hindi naawa sa pamilya niya. Ikaw pa kaya? At isa pa, matuwa ka na lang dahil kung hindi kay Orlando, wala ka rin kita. Dahil wala akong maipang babayad sa upa sa'yo buwan-buwan, Aling Osang. hay, patawarin ka nawa ng Diyos at ako rin. Pero ako'y matanda na. Ang takip silim ng aking buhay ay malapit na, Sari. Ay naku, Aling Osang. Huwag mo na nga akong gamitan ng word of wisdom mo. Sabihin mo na lang sa akin kung magkano ba ang utang ko at magbabayad na ako. Bilis! Kaagad na binayaran ni Sari ang utang niya sa landlady bago nagmamadaling umalis. Malungkot namang hinabol ng tingin ni Osang ang dalaga. Maging siya, nakadama ng konsensya dahil sa pagpayag niya sa maling gawain ni Sari habang ito ay nakatira sa kanyang paupahan. Samantala, muling umuwi si Melissa sa kanilang bahay. Hindi maikakaila ang lungkot na bumabalot sa kanilang tahanan. Ang dating masaya at makulay nilang pamilya, unti-unting nababalot ng lumbay dahil sa hindi pagkakaunawaan ng kanyang mga magulang. Pagdating niya, naabutan niya si Julia na nagpipirito ng tuyong tabagak sa kusina. Nagtataka siya dahil alam niyang palaging may grocery silang pang isang linggo. Hindi naman sa ayaw sa tuyo, pero alam niyang hindi mahilig ang kapatid niya sa ganung klaseng ulam, lalo na't picky eater ito. Julia? Ate, ang aga mo namang umuwi ah. Akala ko mamayang hapon ka pa darating. Wala kaming pasok ngayon. Tinapos kasi namin kahapon yung final defense. Bakit ganyan ang ulam mo? Wala na bang itlog o kaya namang karne? Wala na po, ate. Hindi na grocery si nanay. Naubos na kasi ang sahod niya. Pinangbayad na po kasi sa utang. Ganun ba? Eh si tatay, hindi ba siya bumili ng ulam? Wala din pera si tatay, ate. Umalis siya nung nakaraang araw. Sabi niya, may conference daw silang mga barangay officials sa kabilang bayan. Gusto mo kumain, ate? Ipaghahain kita. Sabay ka nang kumain sa akin. Sige. Hindi rin ako kumain ng agahan sa boarding house. Si nanay ba pumasok sa trabaho? Opo, ako lang yung naiwan dito. Wala rin kasi kaming pasok. Sige Julia, ilalagay ko lang itong mga gamit ko sa kwarto. Tapos kakain na tayo ha? Opo, ate. Parang gusto ko nang maniwala kay nanay na may kabit talaga si tatay. Pero sino kaya ang kabit niya? Malaman ko lang kung sino ang kabit ni tatay. Humanta siya sa akin. Umahon ang galit sa dibdib ni Melissa
habang muling sinusulyapan ang kanyang kapatid na ngayoy pinagtsatsagaan ang pagkain ng tuyo. Ramdam niyang may inililihim sa kanila ang ama noong una. Binigyan niya pa ito ng benefit of the doubt, ngunit sa mga sandaling yun, alam niyang may iba itong pinag-uukulan ng kanyang pera. Hindi iyon ang kanilang pamilya. Oh, anak, nakauwi ka na pala. Kanina ka pa dumating? Kaninang umaga po. Wala ho kasi kaming paso kaya inagahan ko na po ang pag-uwi. Sakit ng katawan ko. Ang sakit rin ng ulo ko. Nay? Oh, bakit? Kanina pa ho ako rito sa bahay. Pero hindi pa ho umuwi si tatay. Ay, sa malamang naroon na naman yun sa kandungan ng kabit niya. Nay, paano ho ang pamilya natin kung totoo man na may babae nga si tatay? Alam mo anak, nung una, naisip ko rin yan. Naitanong ko sa sarili ko, sa mahigit 20 taong naming mag-asawa, hindi niya ako niloko. Ngayon lang. Kaya inisip ko, makakaya ko kayong maghiwalay kami. Pero iniisip ko rin kayong mga anak ko. Ayokong umuwi kayo sa isang tahanang magulo at puno ng trauma. At kung tatanungin mo ko kung masakit, oo, sobrang sakit. Asawa ako eh. At nadudurog ako kapag nakikita ko kayong nasasaktan tuwing nag-aaway kami ng inyong ama. Nay, kaya pa naman sigurong ayusin. Anak, kapag ang isang baso na basag, hindi mo na ito maaaring buuin muli. Gamitan mo man ito ng kahit anong uri ng pandikit. Nakalatay na ang marka ng pagkabasag nito. Pero Nay, ihiwalayin niyo po ba si tatay? Hindi pa. Uubusin ko muna ang sarili ko. Nay, nilulungkot po ako sa nangyayari sa pamilya natin ngayon. Hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito. Ako rin anak. Pero minsan, hindi talaga natin maiiwasan na mayroong anay na sisira sa pundasyon ng isang matayog na tahanan. Napayakap si Melissa sa ina. Kahit anong pagtatago nito sa kanya, kitang-kita niya ang nangingilid na luha sa mga mata nito. Maging siya ay naiyak, hindi niya kasi magawang isipin na darating ang araw na maghihiwalay ang kanyang mga magulang. Sa mga oras na yun, lihim na napupuo si Melissa sa kung sino man ang kabit ng kanyang ama. Naisip niyang hulihin ang kanyang ama at ang kabit nito. Samantala, si Sari naman, nilulusay ang perang bigay sa kanya ni Orlando sa harapan ng tindahan ni Osang. Kagagaling niya lamang sa mall, namili ng kanyang mga kolorete sa mukha. Nakakainis naman tong si Magno. Hindi man lang sumasagot sa tawag ko. Sari, abay tumigil ka na nga sa ginagawa mo. Ako nang natatakot sa'yo eh. Aling Osang naman, paulit-ulit na lang kayo. Huwag kang mag-alala, hindi niyo ako kargo. Kargo pa rin kita. Dahil nakatira ka dito sa boarding house ko. Hay naku naman Aling Osang, huwag kang nga mag-alala. Hindi ako mahuhuli ni Orlando. Kasi bantay sarado yun ang asawa niyang lulumba-lumba. Walang sikretong hindi nabubunyag, Sari. Aling Osang, chill ka lang. Alam ko ho ang ginagawa ko. Ay, nag-reply na si Omar, baby loves. Aling Osang, pupunta daw siya dito. Maiwan ko muna kayo. May bisita kasi akong darating. Napapailing na lamang ang matanda habang sinusundan ng tingin si Sari.
Kahit anong sabihin niya rito, hindi talaga ito nakikinig. Patuloy pa rin itong gumagawa ng kalokohan. Samantala, nang makauwi na si Orlando sa kanilang bahay matapos tumambay sa kanyang kumpare, agad niyang tiningnan ang kusina kung ano ang pagkain na nakahain. Ngunit wala siyang nakita kundi tuyong tabagaka at kaning lamig. Inis na ibinagsak ni Orlando ang kainang may laman ng tuyo. Sakto namang lumabas si Melissa at nakita ang ginawa ng ama. Wala na bang ibang pagkain at ulam? Wala ho. Yan lang ang kinain namin simula pa kaninang umaga. Anak ng tinapa naman oo. Ang nanay mo, walang binibigay na pambili ng ulam? Wala po. Ubus na po yung sahod niya. Pinambayad po sa utang natin. Peste! Ayoko kumain ng tuyo. Pagod na nga ako. Ipakakain niyo po sa akin yan. Ikaw, may tira ka pa bang allowance mo? Wala na po. Di ba sabi ko sa inyo, may projects ako kaya wala na ho akong pera. Baka naman kasi kung saan-saan mo ginagastos. Baka nagbabarkada ka lang sa bayan. Hindi po. Kulang nga po yung ibinigay niyo sa aking pera eh. Namutang pa nga po ako ng pandagdag. Ano gusto mong palabasin ngayon? Kasalanan ko? Tay, ano bang nangyayari sa inyo? Hindi naman po kayo dating ganyan na. Ayoko ng ulam na yan, Melissa. Pumunta ka nga sa tindahan at mangutang ka. Ipagluto mo ko ng masarap na pagkain. Bilisan mo! Masama ang loob ni Melissa nang nagtungo ito sa suki nilang tindahan. Yun ang unang beses na nag-asal ng ganoon ang kanyang ama. Ni minsan, hindi siya nito pinagtaasan ng boses o questionin tungkol sa kanyang pag-aaral. Samantala, si Orlando naman, inis na sinipa ang isang silya dahil sa inis na wala siyang pera. Kaya sa anak niya na ibunto na ang kanyang galit. Ano ba nangyari kagabi? Naalimpungatan ako't narinig ko ang boses ng magaling mong ama. Naiinis po kasi inay. Tuyo lang daw po kasi ang ulam. Abatang ka pa naman talaga ng pagmumukha ng tatay mo. Inubos niyang ibinigay ang pera niya sa kabit niya tapos magre-reklamo kung anong wala rito sa bahay. Nay, may idea ba kayo kung sinong kabit ni tatay? Wala pa, pero malalaman ko rin. Hindi lang ako makakilos ngayon dahil maraming gawain sa eskwelahan. Hindi ako pwedeng umabsent ng umabsent. Malapit na akong mag-retire, sayang naman yun. Ganun po ba? Bakit mo na itanong? Wala naman po. Curious lang po ako kung sino yung anay na sumisira sa pamilya natin, ay. Huwag kang mag-alala, anak. Oras na malaman ko kung sino, may kalalagyan talaga sa akin ng makating kabit ng tatay mo. Kita ang galit sa mata ni Verna habang si Melissa naman nagpupuyos ang kalooban. Sa isip niya, siya mismo ang aalama kung sino ang kabit ng kanyang ama at pagbabayarin niya ito sa pagsira ng pagsasama ng kanyang mga magulang ng kanyang pamilya. Ano ba naman, Magno? Wala man lang thrill. Hindi mo lang ako pinagpawisan. Pagod ako, Sari. Maraming trabaho ngayon. Darating daw kasi yung apo nila kaya marami akong trabaho sa amo ko. Eh di sana hindi ka na lang pumunta dito. Binitin mo lang ako eh. Umalis ka na nga. Eh di aalis. Langya. Parang hindi naman tumirik ang mata mo kanina. Excuse me? Sinong hindi titirik yung mata sa inis? Makaalis na nga. Baka mamaya abutan pa ako rito ng matanda mong asukal di papa. Mabuti pa nga, nakakainit ka ng ulo. Nakakainis! Wala na nga akong pera. Hindi pa nasatisfy yung sex life ko. Pisit na Magnong yan. At ito namang si Orlando. 2 araw na. Hindi pa rin nagpaparamdam sa akin. Kung kailan, kailangan ko ng pera. Ay naku, pisit na buhay to. Makalabas na nga at makautang ng sigarilyo at gin kay Aling Osang.
Padaskol na bumaba ng hagdan si Sari. Suot ang hapit na hapit at maiksing short at crop top. Halos lumuha na ang dibdib dahil sa luwang ng neckline ng kanyang damit, kaya't hindi maiwasang pagtinginan siya ng mga tambay sa harapan ng tindahan ni Aling Osang. Wow, sexy naman Hanip ang kinis. Mukhang napagsawaan na yan, pare. Hoy kayo! Ang kakapal naman ng mga mukha niyo Eh ano ngayon kung napagsawaan na ako, ha? At least, hindi sa inyo. Ang papangit niyo na, mga judgmental pa kayo! Minsan nga, ibinabagay din yung mukha bago manlait, ha? Umalis na nga tayo rito. Akala mo kung sino kang poker naman. Sige na! Umalis na kayo! Layas! Mga bisit! Tara na nga. Hoy, Sari, yung bunganga mo, huwag mo namang inaaway ang mga customer ko. Ay, Diyos ko ka. Eh paano Aling Osang ang babastos eh? Eh, sinong hindi mababastos dyan sa suot mo? Tingnan mo nga, halos wala ka ng tinago. At isa pa, nakikita nila ang mga pinaggagawa mo. Eh kahit na, wala pa rin silang karapatang mangialam ng buhay ko. Eh, bakit ba kasi mainit na naman ang ulo mo, ha? Paano kasi? Wala akong pera. Ubus na. Kaya Aling Osang, pautangin mo nga muna ako. Isang sigarilyo nga at gin. Iinom ako. Diyos mio ka talaga. Kaya aga-aga iinom ka. Ilan ba? 2 bote at 2 kahan ng sigarilyo. Hay, Sari. Nilalaspag mo na nga ang katawan mo. Pinapatay mo pa ang atay at baga mo. Ewan ko sa'yo. Aling Osang, huwag niyo na akong alalahanin. Eh mga magulang ko nga, walang pakialam sa akin eh. Wow! Ang gara ng sasakyan yun Ay, oo nga. Doon huminto sa bahay ni Mrs. Masa. Sino kayang sakay niyan? Baka kapamilya. Ayun, may bumaba na. Nako, isang matandang lalaki. Ang puti. Kahit malayo, alam kong gwapo siya, Aling Osang. Hoy, Sari, magtigil ka nga. Hey, di ba? Diyan nagtatrabaho ang isang lalaki mo. So, pwede ko naman silang pagsabayin. Ay, sus na bata. Hindi ka papatulan yan. Mukhang batang-bata pa. Watch me, Aling Osang. Makukuha ko ang lalaking yan. At kapag nagkataon, goodbye, Orlando. Matamis ang ngiti ni Sari habang malagkit na nakatitig sa lalaking kabababa lamang mula sa isang magarang kotse. Pumilantik ang kanyang mga daliri na may mahabang pulang nail extension bago siya humithit ng sigarilyo. Nang mapadako sa kanya ang tingin ng lalaki, ngumiti siya ng ubod ng tamis. Ipinamalas ang kanyang mapupulang labi na lalong pinalutang ang matingkad na lipstick. Nakakainis. Kanina pa ako nag-aabang dito sa labas ng boarding house ko. Hindi man lang lumalabas yung gwapong lalaki kahapon. At sino naman kayang tumatawag sa akin? Siguraduhin lang talaga ng taong to na may maganda siyang sadya. Oh, si Orlando ha? Pagkatapos ng 3 araw, saka lang nagparamdam? Masagot nga. Hello? Sari,
Pasensya ka na kung hindi ka agad kita natawagan. Hindi ako makaalis sa bahay. Nagtatampo ako sa'yo, darling. Hindi mo na nga ako pinapadalhan ng pera. Hindi ka pa nagpaparamdam. Sorry na pero huwag ka mag-alala. Nakadala siya ako ng pera. Bibilang kita ng pasalubong. Patungo na ako dyan ngayon. Ano bang gusto mo? Gusto ko ng cash sa pasalubong. Bahala ka na, darling. Walang problema. Maraming pera ang boyfriend mo ngayon. Hintayin mo ko sa kwarto, ha? Gusto kita eh. Okay, darling. I'll wait for you. Ingat ka. Bye! Pag sinuswerte ka nga naman, may pera ka na naman, Sari. Masasaid na naman ang bulsa ng gurang mong asukal ni Papa. Tuwang-tuwa si Sari habang mabilis na umaakyat sa kanyang kwarto. Agad siyang nagpalit ng damit. Isinuot ang kanyang pulang lingerie. Siguradong hindi yun matatanggihan ni Orlando. Muling naglagay si Sari ng pulang lipstick pagkatapos bahagyang ginulo ang kanyang natural na kulot na buhok upang magmukhang kaakit-akit. Mahigit 45 minutos rin siyang naghintay bago sa wakas nakarinig ng katoka sa kanyang pinto. Hi there, darling. Kumusta ang biyahe mo? Okay naman. Wow, flawless, parang ayaw mo kung papagpahingan mo na. Bakit pa? Miss na miss naman kita. Halika na, mamaya ka na magpahinga. Ako rin naman. Miss na rin kita. Sige, mamaya na ako magpapahinga. Gagamutin ko muna ang pagkabaliw ko sa'yo. Yes, darling. Halika, dali, lumapit ka sa akin at gagamutin kita. Nakakabaliw talaga. Sorry. Sorry. Napuno na makamundong ungol ang silid ni Sari. Saksi ang 4 na sulok ng kanyang kwarto. Sa kahayukan nilang dalawa ni Orlando. At maging sa iba pang lalaking dinadala niya sa kwartong yun. Samantala, sa tindahan ni Aling Usang, isang customer ang dumating. Magiliw naman itong binati ng matandang landlady. May bibilhin ka ba, iha? Soft drinks po. Gusto mo ba ng Coke? Sige po, yung zero. Sandali lang. Pwede po bang magtanong? Oo naman, tungkol naman saan? Sino po yung babaeng nakatiyo kanina dito sa labas ng tindahan nyo? Yung nakasuot po ng spaghetti strap, tsaka may clean short? Yun ba? Si Tisa yun. Si Sari yun. Tenant ko. Bakit, iha? Wala naman po. Akala ko kasi kaklase ko nung high school. Kahawig po kasi. Oh, heto na yung Coke Zero mo. Salamat po. Heto po ang bayad ko. May bakante po ba kayong kwarto? Bakit? Interesado ka ba? Ay meron. Tamang-tama, kakaalis lang nung isang tenant ko. Nag-asawa na kasi. Pwede ko bang tingnan? Abay, oo naman. Halika, pumasok ka at ipapakita ko sa'yo. Salamat po. Tahimik na sumunod si Melissa sa matandang landlady. Pagkapasok sa loob, agad niyang inilibot ang kanyang mga mata. Maraming pinto sa unang palapag. Bawat isa, nagsisilbing kwarto. Isang tipikal na itsura para sa isang paupahan. Umakyat sila sa ikalawang palapag. Muling inilibot ni Melissa ang kanyang paningin. Pilit na hinahanap kung saang kwarto ang kabit ng kanyang ama. Wala namang kamalay-malay si Orlando na sinundan siya ng kanyang anak. Ang buong akala nito, bumalik na si Melissa sa bayan. Eto yung bakanting kwarto. Sandali lamang at bubuksan ko. Yung pong silid sa dulo? Bakante po ba yun? Ay naku, hindi na bakante yun. May tenant na dyan, si Sari. Si Sari? Sandali lang po
Ay, naku Iha! Saan ka pupunta? Sandali lang, Iha! Ay, Iha! Sandali, ano bang gagawin mo? Kinakatok niya ng malakas ang pinto ni Sari. Naku, baka anak ito ng asukal di papa ni Sari. Ano ba? Gigibain mo ba yung pinto ko? Walang hiya ka! Bakit mo ako sinampal? Para yan sa nanay ko. Para yan sa pamilya kong sinira mo. Nasaan ang magaling kong ama, ha? Anak ka ni Orlando? Oo, anak niya ako. At ikaw, hindi ko naman siguro kailangan pang itanong. Ikaw yung makating kabit ng tatay ko, di ba? Sorry, baby. Ano bang nangyayari dito? Melissa? Baby? Walang hiya naman tayo. Nagawa mong sirain ang pamilya natin para sa babaeng to. At huwag mo nga akong tinuturo. Hoy Orlando, pagsabihan mo nga yung anak mo, kundi ididemanda ko yan ng trespassing. Ididemanda. Sige, ididemanda ko rin kayo ng adultery. Anak, mag-usap tayo. Huwag kang mag-iskandalo rito. Ako pa talagang nag-iiskandalo, tay. Kayong nakaka-iskandalo. Tingnan niyo nga yung sarili niyo. Hindi na kayo nahiya. Nagawa niyo pa talagang lukohin si nanay. Pwede ba umalis ka na? Umuwi ka rin sa nanay mo at doon ka magngangawa. Hindi ko kasalanan kung lumba-lumba na yung nanay mo. Kaya nawala na lang ganang tatay mo sa kanya. Lumba-lumba pala. Halika ka dito. Aray ko! Bobby, tawal mo! Iyaw ko ba? Ipapakita ko sa mga tao kung anong klase babae ka. Tawal mo ako! Melissa, anak, tama na yan! Melissa! Melissa! Ano ba? Tama na! Kinaladkad ni Melissa si Sari palabas ng boarding house ni Aling Osang. Dahilan para lumika ng isang malaking iskandalo. Nagpang-abot ang dalawa na nagsabunutan, walang pakialam sa mga matang nakatingin sa kanila. Kaagad namang umawat ang ibang tenants habang natataranta si Aling Osang sa kung ano ang dapat niyang gawin. Samantala, si Melissa ay nagngingit-ngit sa galit at kahit ang sariling ama, hindi niya magawang awatin. Walang hiya ka! Magbabayad kang babae ka! O bakit? Nahihiya ka, di ba? Di ba nga ito ang gustong-gusto mo? Yung binibilad mo yung katawan mo? Ikaw ang walang hiya. Isa kang anay na nanira ng pamilya. Anak, tama na! Tama na! Nakakahiya na! Bitiwan niyo ako! Kayo po ang mahiya. Pamilyado kayong tao at may mga anak. Nagpapakahirap si nanay sa trabaho. Samantalang kayo heto, nagpapakasarap sa kantungan ng iba. Nakakadiri ka! Anak! Anak, sandali! Magsama kayo ng kabit mo! Melissa! Walang hiya ka! Aalis ka na lang, nananampal ka pa ulit! Melissa, anak, sandali! Hoy! Orlando, ano? Hahayaan mo na lang ako sa ganitong kalagayan? At kayo! Magsilayas kayo! Mga chismosang to, tapos na ang palabas! Sari, kailangan kong sundan ang anak ko. Makatotohanin niya ang banta niya magdedemanda laban sa atin. Hoy! Huwag mo nga akong idadamay dyan. Kung may makukulong man dito, ikaw lang yon. Hindi ako sasama sa'yo sa kulungan, ano? Pero ikaw ang kabit ko. Excuse me, Orlando. Tinatapos ko na kung anong meron tayo ngayon. At umuwi ka na dun sa inyo. Harapin mong mag-isa ang problema mo. Walang hiya ka. Pagkatapos kitang gastusan, gaganituin mo lang ako. Asan ang perang binigay ko sa'yo kanina? Aba! Masaya ka! At bakit ko naman ibabalik sa'yo yon? Akin na yan, ano? Ibalik mo na sa akin. Inutang ko lang yon sa card. Wala akong pakialam kung sang lupalop mo pa yung kinuha. Pasalamat ka nga at kahit gurang ka na, pinatulan pa kita! Walang hiya ka! Sige, ano, ha? Sasaktan mo ako?
Sige! Nang ako mismo magpapabarangay sa'yo! Lumayas ka na nga! Bumalik ka na doon sa pamilya mo! Yun! Kung tatanggapin ka pa nila! Diyos ko, ano ba itong nagawa ko? Bye, Orlando, darling. It's nice seeing you today. Malawak ang ngiti ni Sari habang isinasara ang gate ng boarding house para sa kanya. Worth it naman ang sampal na natanggap mula sa anak ng kanyang asukal di papa. Lalo na't halos 100,000 pesos na ang natanggap niyang pera mula kay Orlando. Samantala, si Orlando naman nakalugmok sa gilid ng kalsada. Suot lamang ang kanyang boxer short. Pinagtitinginan siya ng mga tao. May panghusga sa kanilang mga mata. Si Melissa naman, dumiretso sa kanilang bahay at umiiyak. Yun ang tagpong nadatna ni Berna. Nang makita ni Melissa ang ina, agad niya itong niyakap ng mahigpit. Saka ipinagtapat ang lahat ng nangyari. Anak, patawarin mo ako. Wala ako sa tabi mo. Huwag niyo na pong alalahanin yun, inay. Masakit lang po sa akin ang nangyari. Hindi ko akalain na magagawa sa atin yun ni tatay. Malaking adjustment ito para sa pamilya natin. Ngayon hindi lang ako ang magdedesisyon. Mahalaga ang desisyon ninyong magkapatid. Gusto ko na pong pagsisihan ni tatay ang ginawa niya, nay. Melissa, pero kung tatanggapin niyo po uli siya, wala po akong magagawa. Kagustuhan niyo po yun at igagalang ko yun. Hindi sapat ang ginawa niya. Makakaya ko na ako lang ang masaktan. Huwag lang kayong mga anak ko. At ayokong makita kayong masaktan ulit. Ikaw, Julia, anong gusto mong mangyari? Kung ano po ang desisyon ni nanay, ate, doon po ako. Niyakap ni Berna ang dalawa niyang anak at napaluha. Masakit man para sa kanya ang nangyari. Ayaw niyang muling danasin ng mga anak ang panlulukong ginawa ng kanilang ama. Samantala, sa pagsapit ng gabi, tila walang anuman kay Sari ang nangyari. Nang umaga ng araw na yun, lumabas siya at nagtungo sa isang diskuhan sa kanilang baryo. Pagdating sa bar, agad siyang nagtungo sa bar counter. Bumili siya ng alak. Pagkatapos, nagsimulang uminom. Habang nasa ganung ayos, isang matangkad at napakabangong lalaki ang tumabi sa kanya. Agad siyang napalingon, bahagyang nagkaroon ng interes sa presensya nito. Pag sinuswerte ka nga naman, ito yung lalaking nakita ko nung isang araw ah. Wow, ang gwapo pala nito. At ang bango. At halatang mamahalin ng mga suot niyang damit. At, batang bata. Ito na ang pagkakataon ko. Ito na ang hinihintay ko. One classic beer nga, please. Oh, grabe. Ang expensive ng boses. Hindi ko na kayang pigilin ang sarili ko. Kailangan makuha ko ang lalaking to ngayong gabi. Hi. Hi. Kanina pa kita pinagmamasdan. Mag-isa ka lang? Yeah. Boring kasi sa bahay. Oh, kaya naman pala. Good thing pumunta ka dito. Bakit naman? Kasi nakilala mo ako. Sorry pero hindi kita kilala. Ano ka ba? My name is Zari. Ikaw? Anong pangalan mo? My name is Andrew. Wow, ang gwapo mo naman, Andrew. Ilang taong ka na ba? 20. 20 anyos? Okay. Bakit? Ilang taon ka na ba? 32.
Pero hindi naman halata, di ba? Halika na, share na tayo ng table. Wala kasi akong kausap. Come here, baby boy. Okay. Matipid kong magsalita si Andrew at may aura ng pagkamisteryoso. Bagay na lalong nagpagising sa interes ni Sari. Halos inumaga na silang dalawa sa bar, ngunit hindi niya pinakawalan ang lalaki. Ginawa niya ang lahat upang maakit ito. Subalit tila hindi tumatalab ang kanyang alindog dito. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na mahulog ang binata sa kanya, nanatiling matatag si Andrew hanggang tuluyan na silang lumabas ng bar. Kaya naman labis ang inis ni Sari. Nakakainis naman yung lalaking yun, ha? Hindi ko alam kung bakla ba o ano. Halos expose ko na nga sa kanyang hita at cleavage ko, pero walay pa rin. Para siyang bato. Ay, baka naman kasi hindi ka lang tipo, Sari. Aling Osang, wala pang nakakatanggi sa alindog ko. Siya pa lang. Balita ko. Apo yan ni Mrs. Masa. Galing Samar. Magbabakasyon lang raw dito ng ilang buwan. Talaga? Di kung ganun, mayaman pala sila. Hoy, Sari. Ano na namang binabalak mo, ha? Ito naman si Aling Osang. Ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Ilan sa mga araw na ito, magtatagumpay ang plano ko at makakaalis ako dito sa paupahan mo, Aling Osang. At saan ka naman pupunta? Babalik ka ba sa bahay niyo? Ngayong hiwalay na kayo ng asukal de papa mo. Hindi no. Well, sisiguraduhin kong isasama ko ni Andrew pagbalik niya ng Samar. Ano? Nahihibang ka na ba, Sari? Paano ka naman niya isasama? Hindi ka naman niya girlfriend. Napangiti na lamang ng matamis si Sari habang pinagmamasdan ang malaking bahay ng pamilya Masa. Isa ang pamilya nila sa mayaman sa baryo dahil sa laki ng kanilang lupain. Bilang isang babae na mataas ang ambisyon, nangarap si Sari na makahanap ng mayaman upang matupad ang kanyang luho. Dahil dito, nabuo sa kanyang isipan ang isang plano. Hindi ba nakakaya na pumasok ako dito sa kwarto mo? Ano ka ba naman? Siyempre, okay lang. Wala naman tayong ginagawang masama. Bakit ka mahihiya? Siyempre babae ka, lalaki ako. Shh! Huwag mo nang isipin yan. Gusto lang naman kasi kitang mas makilala pa. Hindi tayo nakapag-usap ng maayos sa bar, diba? Pasensya na. Pagod kasi ako noong mga oras na yun. Talagang gusto ko lang mag-chill. So, let's chill again. Umiinom ka ba ng gin? Oo naman. Kaya lang, bakit? Iinom ba tayo? Yes, baby boy. Para naman mas humaba yung usapan natin, di ba? Okay, tama-tama. Wala si Lola ngayon. Makakauwi ako ng late. Ikaw naman, parang ang layo naman ng bahay mo diyan ka lang naman uuwi sa kanto, no? Oo nga pala. Oh, heto, inom ka. Parang ang dami mong tagay Kaunti lang. Sige na, inumin mo na yan, baby boy. Nang mainom na ni Andrew ang alaka, lihim na napangiti si Sari. Nilagyan kasi niya ng gamot ang inumin. Alam niyang mahihirapan siyang daanin niya ito sa isang pang-aakit. Napatunayan niya iyon noong nakaraang gabi, kaya't nagpasya siyang sundan na lamang ang kanyang plano gamit ang santong paspasan. Ilang tagay pa ang lumipas bago tuluyang nawala ng malay si Andrew. Ngunit si Sari agad na isinagawa ang kanyang plano. Naghubad siya ng damit
At ganun din ang ginawa kay Andrew. Pagkatapos, kinuha niya ang cellphone. Kinunan ang tagpong yun. Nang makontento, niyakap niya ang hubad na katawan ni Andrew at inamoy-amoy ito. Ang bango kasi ng lalaki para sa kanya. Aray, sakit ng ulo ko ha. Hi, pretty boy. Teka, anong nangyari? Bakit hubad tayo pareho? Wala ka bang naalala? Nalasing tayo pareho. At may nangyari sa atin. Sorry, hindi pwede. Teka, sandali, babangon ako. Andrew, kailangan mong panagutan na nangyari sa atin. Hindi pwedeng mabuntis ako nang walang ama. Pero sorry. Sige. Kung ayaw mo akong pakasalan, edi ipapakita ko na lang ang mga larawan natin sa mga lolo at lola mo. Hindi mo naman siguro gustong mangyari yon, diba? Huwag mong gagawin yan. Magagalit sa akin ng lolo at lola ko. Okay, so hindi ko ipapakita sa kanila. Basta ba, panagutan mo ang nangyari sa atin? Nilinlang mo ko. Andrew, hindi kita nilinlang. Sadyang may nangyari lang sa atin. At bilang babae, kailangan mo ang nangyari sa atin. Kailangan ko ang nangyari sa atin. Oo, Hindi ko kailangan yun. kailangan mo yun. Para Ikaw lang ang may kailangan nun dahil ikaw lang ang may gusto. gusto mo rin naman yun. Nagdilim ang anyo ni Andrew. Pero ipinagwalang bahala na lamang ito ni Sari. Walang imik na nagbihis si Andrew bago sinabi kay Sari na magbibihis na siya. At dadalhin siya nito sa bahay ng lolo at lola niya. Tagumpay namang ngumiti si Sari. Hindi niya akalain na magiging matagumpay ang plano niya. Samantala, nang nasa labas na sila ng boarding house, nakita niya ang panlalaki ng mga mata ni Osang sa gulat dahil kasama niyang lumabas si Andrew. Mapagmalaking ngumiti si Sari sa matanda bago tumalikod at nagsimulang maglakad kasunod ni Andrew. Totoo ba ang sabi ng lolo at lola mo? Magpapakasal tayo sa summer? Oo, naruroon lahat ng pamilya namin. Pasalamat ka, tinanggap ka nila. Andrew, huwag kang mag-alala. Mamahalin mo rin ako. At gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para maging mabuting asawa sa'yo. Kunin mo lang mga gamit mo sa boarding house mo. Gusto ni Lola na lumipat ka rito sa bahay. Talaga? Oh, wow! Ay, sige, pretty boy. Kukunin ko lahat ng gamit ko sa boarding house, ha? Sige, bumalik ka na lang kung kailan mo gusto. Babalik ako mamayang gabi. Saan palang kwarto mo? Doon ko na lang ididiretso ang mga gamit ko. Sa second floor. Nawika ni Andrew pero walang pakialam si Sari. Ang kalooban niya ay nagdiriwang habang nagniningning ang mga matang inikot ng tingin sa mga mamahaling gamit na nasa loob ng tahanan ng mga masa. Hindi niya rin lubos akalain na paniniwalaan siya ng lolo at lola nito. Hindi siya makapaniwala na ganun lamang pala kadali ang manloko ng tao. Kaya't nang mga sandaling yun, agad siyang bumalik sa boarding house upang kunin ang kanyang mga gamit doon. Saan mo dadalhin yung mga gamit mo, Sari? Bakit ka nag-aal sa balutan? At bakit galing dito ang apo ni Mrs. Masa? Aling Osang, sabi ko naman po sa inyo, diba? Makukuha ko si Andrew. Kaya heto, lilipat na ako ng bahay. At magpapakasal na kami. Ano? Diyos ko! Sari, nag-iisip ka ba? Hindi mo pa nga kilalang mabuti ang lalaking yon, tapos magpapakasal ka na.
Ilang araw mo pa lang siyang nakikilala. Aling Osang naman, pangarap ko pong yumaman. At saka, nasa harap ko ng swerte, tatanggihan ko pa ba? Siyempre hindi, no? Kaya nung pumayag si Lolo at Lola niya na magpakasal kami sa summer, pumayag na kaagad ako. Bongga! Hay, hindi ka ba natatakot sa lugar na pupuntahan mo? Balita ko, maraming mga aswang sa Samar. Paano kung mabiktima ka roon ng aswang? Aswang talaga? Oh my gosh! Hindi na totoo ang mga aswang ngayon. Ang tanging totoo lang ngayon, ang pagyaman ko. Hindi ako naniniwala sa mga aswang-aswang na yan, Aling Osang. Sari, huwag ka sanang magsisisi sa mga desisyon mo sa buhay. At bakit ko naman pagsisisihan ang mga desisyon ko? Ang pagiging isang mayaman? Ha? Aling Osang? At oras na maikasal ako kay Andrew, magiging donya na ako. Sa dami ba naman ng ari-arian nila? Kita mo yun? Masama ang sobra-sobrang paghahangad. Sari, lalo na kung hindi ito pinaghirapan. Hay naku, Aling Osang! Diyan ka na nga. Pero, mamimiss ko yung mga word of wisdom mo. Pero, sorry ha. Hindi na ako titira dito sa bulok mong paupahan dahil magiging mayaman na ako. Hindi nakinig si Sari kay Osang. Hilang-hila ang dalawang maleta. Tila isang modelong rumarampa si Sari sa kalsada. Taas noo habang binubuksan ni Magno ang gate ng pamilya Masa. Iniismiran lamang ni Sari ang dating kalaguyo na ngayon halos hindi makakibo. Pagpasok ni Sari sa loob ng bahay, nagulat siya nang makita ang mga maleta roon. Ayon sa lolo ni Andrew, aalis na raw sila patungong Samar. Bagamat biglaan, lihim na natuwa si Sari dahil ibig sabihin nito mas mapapadali ang kasal nila ni Andrew. Kinagabihan, bumiyay sila patungong Samar. Abot-abot ang saya ni Sari, lalo na nang makarating sila sa malawak na farm ng tubo ng pamilya ni Andrew. Napakalaki rin ang bahay ng mga ito. Habang nakatayo sa labas, ini-imagine ni Sari ang kanyang pagiging mayaman. Wow! Grabe! Ang yaman naman ng pamilyang to. Hindi ko akalain na mapipikot ko si Andrew ng ganun lang kapilis. Masaya ka ba sa mga nakikita mo? Oo naman, Andrew. Ang yaman niyo pala. Oo. Malaki talaga mga ari-arian namin. Mukhang masayang-masaya ka nang malaman mo mayaman kami Ikaw naman. Ina-appreciate ko lang. Saan pa lang magiging silid natin? Hindi ka matutulog sa kwarto ko. Ano? Pero bakit? Ano na lang ang sasabihin ng lolo at lola mo, Andrew? Sari, believe me, hindi mo dapat ginawa ang ginawa mo. Ano bang ibig mong sabihin? Wala naman. Gusto ko lang sabihin sa'yo, hindi ako kasing tanga ng inaakala mo. Teka, alam ba niya ang ginawa kong pamimikot sa kanya? Natigilan ka yata. Alam mo ang ginawa ko? Siyempre naman. Alam ko ang tipo ng mga kagaya mong babae. Di kung ganun, wala ka naman palang magagawa. Andrew, ikakasal na tayo. Magiging asawa mo na ako sa ayaw at sa gusto mo. Ngumiti lang siya sa akin. Para bang
meron siyang pinabalak. Nakaramdam ng kaba si Sari dahil buong akala niya napaikot niya si Andrew. Ngunit alam pala nito ang ginawa niya. Ang ipinagtataka lamang ni Sari kung bakit pumayag si Andrew sa gusto niyang kasal. Lumipas ang ilang araw ng pananatili ni Sari sa malaking bahay ng pamilya ni Andrew at malamig ang pakikitungo sa kanya ng lahat ng tao. Narinig niya rin ang mga ito na naghahanda para sa kasal. Pero ni isang beses, hindi man lang siya kinonsulta ng pamilya ni Andrew hinggil sa gusto niya para sa kasal. Ang nakapagtataka pa, kakaiba ang pamilya ni Andrew. Hindi kumakain ng mga ito ng tamang oras. Palaging karne ang kinakain nila. At tuwing Martes, nagtutungo sila sa gubata. May mga dalang sulo. Kinausap niya si Andrew tungkol dito, pero hindi siya nakakuha ng matinong sagot mula sa kanya. Andrew, hindi ko maunawaan. Bakit hindi niyo ako kinukonsulta tungkol sa kasal? Hindi ko nga alam kung kailan ba ang petsa ng kasal natin. Hindi na kailangan. Anong hindi na kailangan? Andrew, ako yung bride. Of course. Kailangan kong malaman every detail. Dapat alam ko. Huwag kang mag-alala. Malalaman mo sa kabilugan ng buwan ngayong darating na Martes. What? Huwag mong sabihin na hating gabi ang kasal natin. Ano ngayon sa'yo? Kung ating gabi. Andrew naman, gusto ko maging memorable yung kasal ko. Bakit pa hindi niyo ako kinakausap? Yung mga katulong niyo, hindi man lang nila ako ginagalang. Samantalang, magiging amo na nila ako, no? At saka, hindi rin ako kinakausap ng lolo at lola mo. Huwag kang mag-alala, Sari. Mangyayari ang lahat ng mga pinapangarap mo. Maghintay ka lang. Hindi malaman ni Sari kung mababaliw ba siya sa galit dahil wala na talaga siyang makuwang matinong sagot kay Andrew. Samantala, dumating ang araw ng Martes, ang araw ng kasal. Pero nagtataka si Sari dahil abala ang mga tao sa paligid sa pag-aayos ng isang altara sa gitna ng hardin. Kulay itim ang mga rosas na naroon. May mga itim na kandila rin. Nakaramdam siya ng kilabot habang pinagmamasdan ang buong paligid dahil hindi iyon ang inaasahang tema ng kasal. Ang malaking palaisipan para sa kanya. Wala ni isa mang lumapit sa kanya upang ayusan siya o asikasuhin siya. Lalo na't siya ang bride. Maya-maya pa'y may isang katulong na lumapit sa kanya na nagbigay ng kahon. Natuwa si Sari. Agad itong binuksan. Ngunit laking gulat niya nang makita na hindi pang kasal ang naroon, kundi isang maid uniform. Sa galit ni Sari, sinugod niya si Andrew sa silid nito. Ngunit ganun na lamang ang gulat niya sa nakita. Nakatayo sa harap ng malaking bintana, nakatingin sa buwan. May mahaba itong mga kuko, mabalahibo ang katawan. Sa pagkabigla ni Sari, hindi niya sinadyang mahawi ang isang vase dahilan upang lumingon sa kinaroroonan niya si Andrew. Ang mga mata nito ay parang isang halimaw, pulang-pula. Anong klaseng nilalang ka? Bakit ganyan ang itsura mo? Halimaw ka? Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi mo na naising mapabilang sa pamilya ko. Pero ambisyosa ka, kaya pinagbigyan kita. Hindi ako magpapakasal sa'yo. At sino naman ang may sabi sa'yong pakakasalan ko ang sa babaeng manlulokong katulad mo? Hindi ikaw ang pakakasalan ko ngayon. Nakabilugan ng buwan, Sari. Ano? Sino? Ang matagal ko ng kasintahan.
Bakit mo ako dinala dito? Anong gagawin mo sa akin? Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako kasing sama mo. Pero kung ganun, kung gagalitin mo ko, kayang-kaya kong maging isang demonyo. Hindi! Isa kang halimaw! Halimaw! Kailangan kong makatakas dito! Mga halimaw sila! Diyos ko! Ano ba tong pinasok ko? Napakabilis ng buong pangyayari. Parang gumuho ang mundo ni Sari. Ang pangarap niyang maging mayaman, unti-unti naglaho. Mabilis siyang tumakbo palabas ng malaking bahay. Ngunit dahil hindi niya kabisado ang lugar, hindi niya alam kung saan siya tutungo. Laking gulat niya nang marinig ang mga yabag ng mga paa na sumusunod sa kanya. Mas binilisan pa ni Sari ang pagtakbo. Ngunit habol pa rin siya ni Andrew. Pakawalan mo ako, Andrew! Hayaan mo na ako makaalis! Ikaw ang may kagustuhan ng lahat ng ito, Sari. Gusto ko lang naman na umangat sa buhay. Masama bang mangarap, ha? Masama. Lalo na kung naninira ka ng pamilya at manloko ka ng tao. Oo na, inaamin ko na. Masama na akong tao. Marumi na akong babae. Pero pinagsisisihan ko na. Hindi ko na alam kung anong klaseng nilalang ka at ang pamilya mo. Pero wala na akong pagsasabihan. Kahit sino, wala akong pagsasabihan. Sige na. Huli na, Sari. Alam mo na kung ano kami. Ngayon, gusto mong tumakas. Sige, pagbibigyan kita hanggat gusto mo. Parang awa mo na, Andrew. Takbo, Sari! Takbo! Diyos ka! Tulungan niyo ako! Bilisan mo, Sari! Dahil sa oras na mahuli kita, game over for you! Diyos ko! Tulungan niyo po ako! Tatakbo ako na mabilis! Bahala na ako saan ako mapunta! Susuot ako sa kakahuyan! Bilisan mo pa! Nariyan na siya! Papalapit na siya na papalapit! Bibilisan ko pa ang pagtakbo ko! Hindi! Ano yun? May narinig akong alulong ng mga aso! May mga malalaking aso papalapit sa akin! Hindi! Napapalibutan nila ako! Diyos ko! Anong gagawin ko? Huli ka! Andrew! Parang awa mo na! Pakawalan mo na ako! Bakit ka nagmamakawang pakawalan kita ngayon? Hindi ba ito ang gusto mo? Ha? Ang sumama sa akin sa summer? Patawarin mo na ako! Patawarin mo na ako! Pakawalan mo na lang ako, Andrew! Please! Uhubarin ko muna ang damit mo. Ano? Anong gagawin mo? Huwag kang mag-alala. Hindi ko pag-iinteresan ang katawan mo. Ipasusuot ko sa'yo ang maid uniform mo dahil ikaw ang maghahanda para sa aming kasal. Ano? Andrew, please. Please, patawarin mo na ako. Patawarin mo ako sa mga kasalanang nagawa ko sa'yo. Gagawin mo ba ang nais ko? O gusto mo na ibalaba kita sa mga aso kong aswang na nakapalibot sa atin? Ha! Oo na! Umalingaw-ngaw ang iyak ni Sari sa gitna ng kakahuyan, kasabay ng mga asong aswang na umaalulong. Matapos siyang magpalit ng maid uniform, kinaladkad siya ni Andrew pabalik ng malaking bahay.
Bumaon ang mahabang kuko nito sa kanyang braso. Pagkarating nila sa bahay, dinala siya ni Andrew sa kusina. Doon ay may isang malaking stainless steel na mesa at halos maduwal siya nang makita ang isang bangkay ng tao roon. At isang malaking itaka, halos mawalan siya ng ulirata. Nang lagyan ni Andrew ng kadena ang kanyang paa at itinali ito sa isang solidong bato na haligi. Bakit mo ako ikinakadena? At bakit may bangkay? Ikaw na yung katulong ng buong angka namin. Ikaw ang magtatagtag ng karne ng tao. Ikaw rin ang magluluto nito. Diyos ko. Hindi. Ayoko. Parang awa mo na, Andrew. Please. Anong klaseng demonyo kayo? Mga aswang kami, Sari. Hindi kami mga demonyo. Nagsinungaling ako sa'yo. Hindi ako 20 anyos. Mas matanda pa ako sa'yo. Pero hindi na mahalaga yun. Sige na. Tagtarin mo na ang bangkay. Kailangan ma-serve yan. 12:00 ng gabi. Hindi. Ayoko, Andrew. Patayin mo na lang din ako. Ayoko magpaalipin sa inyo. Bitawan mo buhok ko, Andrew. Aray! Hindi kita papatayin, Sari. Gusto ko lang unti-unti kang mamatay sa pagsisisi sa lahat ng mga kasalanang nagawa mo. Sa mga panluloko mo sa mga tao. Pagkakamali mo lang, idinamay mo ko. Ngayon, habang buhay ka magiging alila ng pamilya ko, pati na ng asawa ko. Kaya tadtarin mo na ang bangkay na yan. Ayoko! Hindi! Ayoko! Ayoko! Ayaw mo Sige! Hindi! Tinaga mo ang tiyan ng bangkay! Anong gagawin mo? Isusubsob kita rito! Masakit ba ang maloko, Sari? Ano ang pakiramdam, ha? Diyos ko! Isinubsob mo ko sa binitak na tiyan ng tao! Pagbalik ko, dapat tagtag mo na ang bangkay na yan. Dahil kapag hindi ako nakapagpigil, mapuputulang kita ng kamay! Umiiyak si Sari at nanginginig sa takot. Hawak ang matalim na itaka. Puno ng dugo ang kanyang mukha dahil sa pagkakasubsob sa kanya ni Andrew. Sa mawarak na tiyan ng bangkay, awang-awa si Sari sa sarili at labis ang pagsisisi. Dahil sa sobrang paghahangad niyang yumaman, napunta siya sa pamilya ng aswang na ang buong akala niya naloko niya ito, pero siya pala ang naloko namang ito. Kahit anong pag-iyak niya, walang makatutulong sa kanya. Kalunos-lunos ang kanyang itsura. Nakakadena na siya na parang aso. Hindi siya makapaniwala na sa isang iglap lang, magiging alila siya ng mga aswang. Halos maduwal at bumaliktad ang sikmura niya habang tinatadtad ang bangkay ng taong nasa harapan niya. Sa bawat pagtaga niya sa katawan ng tao, tumatalsik ang dugo nito sa kanyang mukha na lalo pa siyang napasuka. Naalala niya ang lahat ng kanyang kasalanan. Pikit mata siyang humingi ng tawad sa Diyos sa kanyang sarili. Samantala, muling bumalik si Orlando sa kanilang bahay. Berna, asawa ko, Orlando, tag-usap na tayo. isang pagkakataon pa.
Wala nang isang pagkakataon, Orlando. Sinira mo ng pamilya natin. Mas pinili mong lokohin kami. Bumalik ka na lamang doon sa makati mong kabit. Hindi na ako nakikipagkita sa kanya. Hindi ko na rin alam kung nasaan siya. Wala na rin akong interes pa sa kanya. Patawarin mo ko. Gusto mo bang mawala ng ama ang mga anak natin? Matagal nang nawala ng ama ang mga anak natin, Orlando. Simula na magkaroon ka ng kabit. At huwag kang mag-alala. Malaya ka nang gawin lahat ng gusto mo. Pwede mong bisitahin ng mga bata. Pero nung ka makikipagbalikan pa ako sa'yo. Berna, huwag mo naman gawin sa akin to. Tapos na tayo, Orlando! Berna! Berna! Diyos ko, ano itong nagawa ko sa pamilya ko? Ako mismo ang nagwasak ng sarili kong pamilya dahil sa tawag ng laman. Anong gagawin ko ngayon, Diyos ko? Anong gagawin ko? Kahit anong pagmamakaawa ni Orlando sa asawa, hindi na ito tinanggap pa uli ni Berna. Malaya naman siyang makita ang mga anak na sina Melissa at Julia. Subalit, hindi na siya muling tinanggap ng kanyang asawa. Samantalang si Sari, patuloy na nagiging alila ng pamilya ng aswang sa Samar. Ibang-iba na ang itsura nito. Kung dati, isa siyang maganda at maalindog na babae, ngayon, isa na siyang payat at walang ayos, para na rin itong baliw. Ang ganda ko. Ang daming naaakit sa akin. Yayaman ako. Oo, magpapakasal ako sa mayaman. Hindi. Aswang! Aswang ka! Isa kang aswang! Lumayo ka sa akin! Lumayo ka sa akin! Tingnan mo nga ang itsura mo, Sari. Wala ka nang maipagmamalaki. Isa kang kalunos-lunos na nilalang. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ka namin kakainin. Mananatili kang isang baliw na alila. Alila ng mga aswang. Ang iisipin ng mga taong makakikilala sa'yo. Narito ka sa Samar. Nagbubuhay ng rena. Pero hindi nila alam. Isa kang alilang baliw ngayon. Yan ang napapala mo sa pagiging ambisyosa at sa kasamaan ng pag-uugali mo. Ang gwapo mo. Pero... Hindi! Hindi! Aswang ka! Pakawalan mo ako, Andrew! Pakawalan mo ako! Nagsisisi na ako! Nagsisisi na si Sari! Hindi na muli pang nabuo ang pamilya ni Melissa. Ayaw na kasi talaga ng kanilang ina na makipagbalikan pa sa kanilang ama. Ngunit gayon pa man, sinisika pa rin ng kanilang mga magulang na maging isang mabuting magulang para sa kanila ni Julia. Minsan, sa labis nating paghahangad, nakagagawa tayo ng mga bagay na ating pagsisisihan sa bandang huli. Kahit anong gawin nating pagsisisi, hinding-hindi na natin maibabalik pa ang dati.